Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan, ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino, babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na makabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng mga kababayan natin sa iba't ibang dako pa rin ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng mga masugid nating taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng text sa 0915-258-4091 o maaari po kayo magpadala ng impormasyon o mga nais po ninyong talakayin po natin sa ating palatuntunan. Magpadala lamang po kayo ng sulat troniko sa tuklasin natin at yahoo.com o mag-iwan po kayo ng comments sa ating mga social media pages kung saan nyo po matatagpuan ang mga palatuntunan ng tuklasin natin. Siyempre, nandyan po ang ating sariling bahay BTT Radio Production at ang himpilan po ng Katipunan Channel. At siyempre, sa lahat po ng ating mga kababayan, maraming salamat po dahil sa patuloy nyo pong pagsubaybay sa mga palatuntunan po ng tuklasin natin. At happy listening, no? Sa lahat po ng ating mga kaibigan dyan mula sa Quezon City, local government, no? At lalo na dyan sa Treasurer's Office. Of course, nandyan si Levi Mercado nagpapabate. Pati yung kanyang nanay na
sabi niya, batiin ko naman daw dahil nanonood lagi at tuwing linggo ay nakikinig din sa ating palatuntunan na ang ating katipunan sa RMN DZXL 558 kHz AM band tuwing oras po o araw po ng linggo alas 7 hanggang alas 9 po ng gabi. Well, ngayon po ang pag-uusapan po natin ay kakaibang ating pag-uusapan ngayon dahil ang pag-uusapan po natin ay ang mga insekto o gagamba. Ito ba ay delikado? So alamin natin yan sa ating panauhin ngayong hapon na ito. Na isa pong paham pagdating po sa mga insekto at mga gagamba. Actually po, ang ating pong panauhin ngayon ay isa pong kilalang akademiko at mananaliksik sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños. Dito po ay hawak niya ang titulong Professor 12 at UP Scientist 3 sa Institute of Biological Sciences, College of Arts and Sciences. Nagsisilbi rin po siyang tagapangasiwa ng mga gamo-gamo at gagamba sa UPLB Museum of Natural History. Alam niyo po ba na itong ating panauhin ay isang entomologist o dalubkulisap o ang ibig sabihin ay dalubhasa sa pag-aaral ng mga insekto at gagamba. At alam niyo po ba na nakapagtapos po siya sa UPLB ng kanyang PhD noong 2011, masteral noong 2003 at ang kanyang kurso mismo ay noong 1999. Ang kanyang malawak na pananaliksik ay humantong sa paglalathala ng 50 referred paper at 20 book chapters, pati na rin ang pagtuklas ng mahigit na 52 species po ng spider o gagamba. Nako, at 22 species rin po ng rice black bugs at isang moth species. Nako, ano kaya itong O nga pala, naalala ko pagdating nga pala sa mga bigas, meron nga palang mga black bugs tayong nakikita. At alam niyo po ba, bilang karagdagan po sa kanyang pagtuturo at pananaliksik, nakatuon din po ang ating panauhin ngayon sa serbisyo publiko sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pagkakaiba at pag-iingat ng mga arthropod sa pamamagitan ng komunikasyon sa agham. Nakikilahok siya sa paglikha ng nilalamang pang-edukasyon para sa module ng STEM ng Department of Science and Technology Education Institute o mas kilala po natin bilang DOST-SEI na idinisenyo upang magbigay ng inspirasyon sa mga mag-aaral na matuto tungkol sa entomology, ekonomiya at taxonomy. Well, ang atin pong matauhin, of course, walang iba kundi si Dr. Aimee Lynn B. Dupo. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Aimee. Gandang araw, Miss Cathy. Opo, isang karangalan po ng palatuntunan ito na kayo po ay bahagi ng palatuntunan po ng tuklasin natin. At alam ko napakarami niyo pong ginagawa pero nagkaroon po kayo ng pagkakataon na ng oras para po kayo ay ikaw ay mismo makakapanayan po ng inyong lingkod. Anyway, siguro maganda ipaalam lang po natin sa kanila kung curious lang po ako kung ano po ba itong pag sinabi pong entomologist, ano po ba ito? Pag-aaral lang ng mga insekto o gagamba o iba't ibang uri ng sabihin na nating iba't ibang uri ng animal na gumagapang. May ganun po ba? Please correct me if I'm wrong. Ay, opo. Ang curriculum po ng entomology, ang sakop po niya ay usually po itong mga insekto or yung mga kulisap or mga arthropods na may 6 na paa. Pero dahil po wala naman po tayong ibang kurso na nagtuturo tungkol sa mga arthropods na may paa na higit sa 6. So para sa amin din pong nag-aaral ng mga gagamba na 8 ang paa at pati yung mga centipedes, nasasakop na rin po siya ng training ng entomology. Wow, ganun pala yun. Anyway, ano po ba yung tinatawag natin na MNH, NICER program sa Center for Cave Ecosystem Research? Ay, opo. Dahil po sa DOST Science for Change program, nagkaroon po ng pagkakataon na mapondohan ang mga proyekto na nagdudulot ng
mga makabago at saka mga nadidiscover natin tungkol sa ating kapaligiran. Ang MNH po ay ang Museum of Natural History dito po sa UP Los Baños. Nag-submit po ng proposal para magkaroon ng proyekto para kumbaga ma-build up or ma-strengthen po ang ating capacity pagdating sa kaalaman tungkol sa ating mga kuweba. So ngayon po nagsisimula yung ating proyekto sa mga kuweba sa Calabar Zone. So sa ngayon, yun po ang sakop ng Nicer Caves Program. Ang Nicer Caves Program po ay nahahati sa 4 na team. So may team po na tumitingin sa geology at saka microorganisms. May team po na tumitingin sa mga vertebrates. Meron naman din pong team na tumitingin sa mga halaman. At ako naman po ay nasa team ng mga arthropods. Oh. So meaning iba-iba rin palang klase itong kumbaga iba't ibang discipline, should I say that? Opo. Itong pagdating sa Nicer Cave Program. Meron po bang ibig sabihin o acronym po ba tong MNH? Ang MNH po ay Museum of Natural History. So meron tayong isang museo dito sa universidad na nag-aaral ng iba't ibang klaseng buhay na bagay sa ating kapaligiran. So meron din pong mga curators, katulad ko po, kami po yung nangangalaga sa iba-ibang klaseng grupo. Ako po ay curator for moths and spiders, ibig sabihin nasa aking pangangalaga ang mga gamo-gamo at saka mga gagamba. Oh. Bakit po mahalagang pag-aralan yung mga kuweba at partikular itong mga arthropod ng kuweba? Opo. Yung ating mga kuweba, geologically speaking po, ito ay may record ng ating panahon. So yung ating mga geologists, tinitingnan po ang struktura ng ating mga kuweba dahil ito po ay nagbibigay indikasyon ng pagbabago ng ating mga klima. Ang ating mga kuweba din po ay lalo na yung mga tinatawag nating karst, yung gawa sa limestone, ito po ay pinanggagalingan din po ng tubig na iniinom natin. At dahil naman po hindi napapaghiwalay ang relasyon ng kuweba at saka ng ating kagubatan, dito naman po pumapasok yung mga arthropods kasi may mga buhay ilang na tumitira sa mga kuweba, nagdadala sila ng nutrisyon sa loob ng kuweba, ginagawa nilang bahay po ang kuweba na to. At yung interaction po ng mga nakatira sa kuweba ay may impluwensya din po sa ating mga kagubatan sa pamamagitan ng ating mga pollinators, mga predators, na nagkokontrol ng dami at klase ng ating mga kinakain at saka dami at klase ng mga peste sa kagubatan at mga pesteng umaatake sa ating agricultural ecosystems. Nako, mahalaga po rin palang pinag-aaralan nito, no? Meron po bang masasabi po ba natin na meron pong mga klase ng arthropod na matatagpuan sa kuweba na para bang makikita mo yung parang tagal na nila o yung tinatawag nating parang kumbaga sa history at least may kasaysayan na tong klase ng arthropod na to. Meron po bang ganon, Dr. Amy? Opo, sa amin pong pag-aaral, nakita po namin, na-discover namin na may mga arthropods po na napili na po nila ang pamumuhay sa loob ng kuweba. Na mahihirapan na po silang mabuhay outside of the cave environment. So paano po malalaman yon? Kapag sila ay namuti na, hindi na po may kulay ang itsura nila, ang mata nila ay lumiit na po kasi hindi na po nila kailangan ng mahusay na paningin sa loob ng kuweba dahil madilim po doon. Mas marami po silang mga struktura na pangramdam kasi nga po madilim sa loob ng kuweba. So may mga tinatawag tayong adaptations na nagsasabing doon na lang sila mabubuhay sa loob ng kuweba. Oh. So ibig sabihin, ini-imagine ko lang, Dr. Amy, kung papaano nyo po, kasi medyo po to yung ginagawa po ninyong pagsasaliksik at pag-aaral ay talagang pumupunta pa po kayo sa mga kuweba sa iba't ibang lugar po ng ating Pilipinas. Pero particularly, ano po ba yung kuweba na napuntahan nyo na po at ng mga grupo ninyo, Dr. Amy?
Sa ngayon po, ang sakop po ng proyekto ay sa Calabarzon. So ngayon, madalas kami sa Batangas, sa Rizal. Yung pong sa Batangas na kuweba na pinasok namin, maliit po yung entrance noon, kaya meron po akong picture na ipinakita sa inyo na pagapang po kami pag pumapasok. Talagang napaka-critical po na naka-helmet kami kasi madami pong bato, pwede po kami mauntog doon at dyan po may headlamp po kami. Nakabota kami kasi paminsan-minsan po may tubig po sa loob ng kuweba at para din po kung sakasakaling may tutuklaw, protektado po yung aming mga paa kasi meron din pong ahas sa loob ng kuweba. Oh, okay. Curious lang ako, Dr. Amy, bakit po yan ang napili ninyong pag-aralan? Parang ang dami naman na pwede mong pag-aralan. Bakit yung pagkagiliw mo sa ganitong klase ng ng pag-aaral dito ka nakatutok? Meron bang nag-motivate sa o sabihin natin na parang may naging inspirasyon ka, Dr. Amy? Ay, opo. Ang mga magulang ko po ay entomologist. Ang nanay at saka tatay ko po nagkakilala dahil sa entomology. Iisa po ang kanilang advisor at nagkatuluyan po sila. So, ibig sabihin po noon, kung wala ang entomology, malamang wala rin po ako dito sa siyensyang ito. Oo nga naman. Nakakatuwa pala yung love story ng parents mo, Dr. Amy, no? Kumbaga parang ang laki pala ng ambag sa buhay mo nung pagiging isang entomologist. Okay. Anyway, mayroon bang mga mahahalagang pagtuklas na gusto mong ibahagi sa amin, Dr. Amy? Ay, opo. Di ba naitanong niyo po kung saang kuweba na po ako nakapunta. So, isa sa mga kuweba na napasok namin, una po siyang pinasok ng mga foreign scientists around 128 years ago. So, ngayon, sa aming pananaliksik, nakita namin na yung mga buhay ilang, yung mga arthropods na nai-record po nila noon 128 years ago ay nandun pa rin po sa mga kuwebang ito ngayon. Kaya napakasaya po namin nung makita po namin yung ito pong image na nakikita nyo ay ito po palabas ako ng entrance po nito na sa kuweba po sa Batangas. Tapos po sa paligid po ng kuwebang yon, nag-establish po kami ng tinatawag naming mga traps para malaman namin kung ito ba talagang mga arthropods, itong insekto or gagamba na to ay sadyang nakatira sa loob ng kuweba or makikita din po sila sa labas ng kuweba. May mga larawan din po tayo ngayon nitong mga arthropods na ito na after 128 years ay nakikita pa rin po natin dun sa mga kuweba na yon. So meron po tayong isang klase doon ng whip spider. Ang scientific name po nito ay, ayan, yung nasa upper right po na nakikita nyo, ito po yung whip spider na Sarax brachydactylus. Itong nasa kaliwa naman po ay napakaliit na ipis. Iba to sa ipis bahay po natin. Super liit po nito, ito ay Nocticola simonae. Kung may kilala tayo, ma'am, na isda, na labahita, meron ding gagamba na labahita ang pangalan niya, Labahita garciae. Maliit din po itong gagamba at saka isa pa rin pong gagamba na Pholcus bicornatus. Ito ay mga tinatawag nating daddy long legs na parang nakikita din natin sa bahay, yung mga maninipis ang paa. Lahat ng ito, 128 years ago ay nai-record na po ng mga foreign scientists. Ngayon po, nung binalikan natin yung kuweba, naandun pa rin po sila. So, ibig sabihin na pangalagaan ng environment ng mga tao sa paligid ang kuwebang ito. At ito po ay magsisimbolo ng dagdag proteksyon na wag sana munang pasukin ng mga turista kasi po mas maigi pong alagaan natin yung mga organisms na to sa loob ng kuweba. Pero, Doktora, curious lang ako kasi pinakita mo itong iba't ibang klase ng gagamba, 'di ba? Meron bang ito bang ibang mga gagambang to ay delikado kung halimbawang makagat ka o madapuan ka lang niya, Dr. Amy? Opo, depende po yan sa tinatawag nating species o uri. Yung pong picture na pinakita natin kanina, ito naman po ay na-discover natin na
Itong klase ng gagamba na to ay galing sa ibang bansa, nadala sa atin, malamang habang may nagbabakasyon or kung meron tayong mga kababayan na galing sa ibang bansa, sumakay sa kanilang bagahe at naiuwi sa ating bansa at dumami siya dito. Ito po ay isang klase ng Mediterranean recluse spider na as the name implies, sa Mediterranean po siya nakikita pero ngayon nasa tropical condition siya, nasa Pilipinas. Iniingatan po natin ito dahil ang mga gagamba ay may tinatawag na venom na ginagamit nila sa pagkain. Normally po, hindi naman po ito nakakamatay sa mga tao. Meron lang pong iba ang reaksyon ng katawan, nagkakaroon ng allergic reaction. Pero itong gagamba na to, dahil nga nakita natin na may medical importance siya kasi pag ito po ay nakakagat sa atin, pwede po itong magawa ng tinatawag nating necrotic bite. So may portion ng sugat na hindi na naghihilom at unti-unti na siyang nabubulok. So ito po yung iniingatan natin. Kaya kapag may ganun tayong discovery na ganito, ibinabalita po natin sa ating mga LGU para alam po nila kung paano pipigilan ang mga tao na pumasok sa mga kuweba. Kasi syempre yung ating mga kuweba ngayon ay binubuksan para sa turismo. Pero ngayon sinasabi po natin dahil sa siyensya, tayo po ay kinakailangang mag-ingat sa mga kuwebang papasukin po natin. At yun ang ginagawa ng NICER program. Tumutulong tayo sa ating mga ahensya na mag-classify ng mga klase ng kuweba na pang scientifico na purposes, pang yung mga pag-aaral lang po at yung mga pwede sa mga turista. Nako, malaking tulong pala to, Doktora, kasi kumbaga, well, sabi mo nga kanina, ang madalas, 'di ba, naghahanap ang ating mga LGUs, 'di ba? Kung ano yung pwedeng tawag dito, ipagyabang sa ating sa mga bumibisita sa ating bansa. So, kumbaga, parang importante yung nagiging trabaho ninyo para ma-identify, sabi mo nga, ma-identify kung ito bang kuweba na to ay for scientific purposes o ito bang kuweba na to ay pwedeng ibukas sa mga turista natin o kahit sa kapwa Pilipino natin na gustong na madalas namamangha sila sa kuweba kasi 'di ba? Like for example dito sa Palawan, 'di ba, yung mga underground rivers diyan. Particularly etong kuweba na ito, kapag ka nakita ninyo na may mga tinatawag tayong makakasama na mga klase ng insekto o gagamba, paano yung proseso na ginagawa nyo na dinideclare nyo na ito for scientific purposes lang, ito pwede for public? Paano yung proseso nun? Is it kayo mismo nag-certify kayo as anthropologists, na-certify nyo at paano nyo to dinadala sa mismong LGU na ito po dapat nating sundin yan na ganito? Dr. Annie. Yung ating pong mga LGUs at saka ang DENR, meron na po tayong sinusunod na batas tungkol sa mga kuweba. Meron tayong mga cave classifications. Pero yung current cave classifications natin ay nakabase kung may mga istruktura na hindi ligtas para sa mga tao. Kaya may mga kuwebang hindi pinapasok ng mga tao at for scientific purposes lang po sila. So meron tayong tinatawag na ganong classification. So ito pong pagka-discovery namin ng gagamba ay makakatulong para mabago itong classification na to. So hindi lang danger in terms of structural or yung mga geological nature of the caves ang ginagamit na basihan, pwede na po nating i-nominate na ang presence ng mga spiders na katulad nito na pwedeng magdala ng danger sa ating mga tao ay dapat isama na po sa pag-classify ng mga caves. Para alam po din ng mga tao kung alin po yung mga kuweba na pwede nating ipapasok sa mga tao para maipakita, maipagmalaki ang biodiversity doon. Nagtitraining po tayo sa ating mga PENRO, sa DENR po kung paano kikilalanin ang mga buhay ilang sa loob ng kuweba, bakit sila naandun sa loob at kung ano ang halaga nila sa ecosystem. So lahat po yun sabay-sabay nating ginagawa kasi isa po sa motto natin sa museum is bringing nature closer to people and people closer to nature. So hindi naman po magkalaban ang ating mga insekto at saka gagamba.
dapat lang po kilala natin sila para alam natin kung paano tayo makakapag-interact sa kanila. Oo nga, tama. Oo. Thank you, Doktora, kasi medyo this is the first time na may na-encounter ako na ganito na klase na particular na talaga nag-aaral sa iba't ibang klase ng gagamba. Pero una, pumasok lang sa isip ko, Doktora, sabi mo nga kanina, merong mga gagamba na pagka yung tinatawag mong necrotic bite, no? Ito bang particular na gagambang to, hindi nyo, kumbaga pinag-aaralan nyo ba sila na paano susolusyonan kung halimbawang sila ay parang may antidote na tinatawag? Pinag-aaralan nyo ba yung gano'n na pag nakagat ang isang tao ng ganito na klase ng gagamba, nag-formulate ba kayo o gumagawa ba kayo ng, nagsasaliksik din ba kayo kung paano may antidote sa ganong klase ng Doktora? Sa ngayon po, yung sakop po ng aking specialization, hindi po namin covered yung venom. Pero po, meron pong separate na team kasi nga po, mga magkakaibigan lang naman po kami sa larangang ito. Meron pong ibang team I think nasa UST naman po sila. Ang pinag-aaralan naman po nila, ma'am, ay spider venom. So para makapag-aral sila ng spider venom, kailangan naman po nilang malaman ano po ba yung mga gagamba at saka mga insekto na pwedeng magbigay ng ganitong venom sa mga tao or mapagkuhanan. Kami naman po ang kikilala noon para maibigay namin tong datos na to dito sa grupo naman nito na mag-aaral ng venom. Oh, so ibang grupo naman pala yun. Opo. At least now I know. Pero meron po, kumukuha po sila ng venom para pag-aralan for medicinal purposes. Kasi sa ibang bansa po, ang spider venom ay tinitingnan na po para sa anesthesiology, sa cancer treatment. So ngayon sa Pilipinas, nagsisimula na rin po ito. Pero mahirap pong malaman kung ano yung potential na may venom kung hindi po natin alam kung ano pa talaga ang mga gagamba na nakatira dito sa Pilipinas. Doktora, kanina kasi nabanggit mo na itong mga gagambang to, nakita ninyo na hindi talaga siya dito nanggaling sa ating bansa. Posibleng nadala sila ng mga turista mula sa ibang bansa katulad nitong Mediterranean Mediterranean recluse po. Oo, ang hirap kasi scientific name. Pero mas nakakabulol po yung scientific name niya. Oo, mas nakakabulol. Pero ang naisip ko lang dito, kumbaga parang dapat pala sa atin kasi baka mamaya yung ating mga ibang mga turista dahil basta na lang sila nagpupunta dito sa ating bansa, 'di ba? Parang hindi natin inaalam, dapat pala mahigpit din tayo. Kasi minsan, 'di ba, malay ba natin na mamaya sasadyain nila na talagang magdala rito ng isang klase ng species na parang dito nila alam mo yun, devil's advocate lang na gusto nila mapasama ang mga Pilipino o whatever, na magdala sila ng virus. Hindi mo di ba? Just for security purposes lang. Dapat pala meron tayong ganito sa immigration mismo na matitiyak natin na yung mga turista natin na pupunta diyan talagang para palang hindi lang basta yung armas ang tinitignan natin, kundi kung may dala-dala ba sila na klase ng hayop na maliit man yan, malaki o ano man, 'di ba? I remember yung isang stewardess na nagdala lang siya ng sibuyas. 'Di ba, nakulong sila, kinasuhan sila ng ating pamahalaan. What more na yung mga ganito, 'di ba? Parang mas dapat pala medyo mapagbantay tayo sa ganyan. And maybe isa rin sa naalala ko na isa sa ating mga scientists din na nakita niya na minsan turista pero mga scientists pala sila na nagpupunta sa mga beach, nagpupunta sa parang naghahanap sila ng mga klase ng species na pwedeng maka-extract sila ng kung ano man yung pwede nilang as scientists, tapos dadali nila without our knowing. Parang ganon, 'di ba, Dr. Aimee? Can you comment on that or any suggestion na pwede mong i-address sa mga
official natin from our government to respective government agency, parang binigyan na kita kagad ng problema. Dr. Ivy, sorry Okay lang po. Mag-isip. Dito po pumapasok, ma'am, yung tinatawag natin na quarantine. Kaya po tayo pag nasa airport, pinapag-file tayo ng quarantine or may section doon on quarantine. Kahit po sa mga barko, may mga quarantine officials po tayo. Kasi mahalaga po na tama kayo na binabantayan natin. May borders po tayo na binabantayan para maiwasan po ang pasok ng pathogens, yung pwedeng magdala ng sakit sa atin, sakit sa hayop, at sakit sa halaman. Pagpasok din po ng tinatawag nating mga exotic species, pwedeng maging kakumpetensya ng ating mga native species, yung mga endemic species po natin. Yun po yung kinakailangan din po doon. At ito po ay nasasakop din po ng batas natin ng RA 9147 or the Wildlife Act, na nagsasabing bawal tayong mangolekta ng mga species without permission. Dapat po may permiso tayo. Meron pong specific na batas, lalo na po kung kumolekta ka at may i-extract ka at wala kang permit, bioprospecting po yun. Kasi pag may in-extract ka po, kahit anong bahagi ng buhay ilang, ito po ay sakop ng bioprospecting law. Kasi dapat po may permiso sa ating gobyerno through the DENR. So may mga batas po tayo dyan na in place. Kung foreigner po tayo na mangongolekta sa Pilipinas, tulad din po nating mga Pilipino, kahit po kami scientifico, kumukuha kami ng permission to collect. Para din po, naka-record po yung kinolekta namin yun kasi tumatalima tayo sa batas. Kahit po sa museum, hindi rin po kami tumatanggap ng mga donations na species na walang permit. Kapag nagpa-publish din po kami ng mga new species po namin, isinusumiti din po namin na nung kinolekta namin ito, may permit po ito. Ako, it's good to know na merong ganyan, no? Kasi, alam mo, doktora, napakahalaga kasi talaga ng, well, actually, this is the first time na, na nalaman ko na ito palang DNR ay may ganung klase ng permit na pwede nilang ibigay sa either turista o mismong, mga kababayan natin na gusto lang kumbaga hindi ka pwedeng basta na lang manghuli o magkolekta ng kung ano man. Kinakailangan pala may permit ka muna bago ka pupunta sa isang lugar para kumuha ng isang klase ng species. Kaya yan ay anumang klase ng hayop yan, gumagapang man, lumilipad o naglalakad sa land, di ba? So, thank you for that information, no? Pero, one more thing na gusto kong malaman. Kung bilang isang entomologist, kung ano nasasabi ko, bilang isang entomologist, ano yung pwede kong masabi, ano yung pwede mong masabi na alam nyo ba na kumbaga ano ba yung katuklas-tuklas pagdating sa inyong trabaho? Ay, napakarami po. Pero siguro, bibigyan ko po kayo ng isang ehemplo na malapit sa puso ninyo. So, alam nyo ba na kapag naliligo kayo, may kinatatakutan kayong malaking gagamba na hindi kayo makapagbuhos kapag hanggat di siya umaalis sa harapan nyo or mauubos yung tubig sa balde nyo, kakabubuhos sa kanya. Ito po ang tinatawag nating banana spider or yung heteropoda. Ito pong malaking gagambang to ay hindi kaaway. Siya nga po ay kaibigan natin sa bahay kasi ang kinakain po niya ay ayaw din po nating nasa bahay natin at ito po ay ang mga ipis. So ito pong klase ng gagamba nito ay napakatakaw na kumain ng ipis sa bahay. So kung gusto nyong makatipid at ayaw nyong gumamit ng chemical sa bahay nyo at mag-i-spray pa kayo, hayaan nyo lang po itong gagamba na to sa bahay na to at siya po ang magtatrabaho para sa inyo. Oh, that's good to know. Now you know. Diba? Anyway, meron po tayong isang texter, no? Sabi po niya, alam niyo po, Doc, sikat na sikat, lalo na sa kabataan, si Spider-Man. Ito po ay alam nating fiction. Kwento ng Spider-Man ay isang binatilyo na nakagat ng gagamba at nagkaroon ng superpowers. May ganyan po bang mga gagamba? Ano po ba ang mga idinudulot ng mga kagat ng gagamba sa tao? Dr. Amy. Pag tayo naman po ay nakagat ng gagamba,
Iba-iba po kasi yung reaction natin doon. Pero hindi po tayo magiging Spider-Man. Yun po yung sigurado ako. Ah, Pwede pong sa reaction ng katawan natin, pwede po tayong lagnatin. So kapag nilagnat po tayo, titingnan po natin kung tayo ba ay nahihirapan huminga, tayo ba ay nagkakaroon ng pamamaga. Kasi pag kinagat po tayo, kailangan linisin po natin yung sugat. Kasi karamihan po na nagkakaproblema sa kagat ng gagamba ay hindi naman po dahil sa venom ng gagamba, kundi dahil sa secondary infection dahil hindi natin nilinis yung sugat. Kung lagnatin naman po tayo at wala naman po tayong hirap sa paghinga, okay lang po yun. Hindi naman po natin siya ikamamatay. Pero nga po, the moment na makagat po tayo at nakaramdam tayo ng hirap ng paghinga, kailangan po natin pumunta agad sa ospital. Huwag na po tayong mag-isip ng gastusin, diretso na po tayo sa doktor at magtiwala po tayo sa mga scientifico na para sa health po natin. Yun. At meron pa rin tayong isa pang nag-comment dito sa atin. Sabi niya, may mga exotic pets na for sale. Naglipa na yan online. Madami ngang gagamba na imported pa. Legal po ba yon? Ligtas po bang alagaan yon? Pwede po bang mga mag-alaga ng gagamba, mga tarantula at iba pa na marami nga napapanood na natin sa YouTube? Yan, Doktor. Okay po, under the Wildlife Act, bawal po ito. Pero may mga grupo naman po na nakakuha ng wildlife farming permit. So kung kayo naman po ay mangangalaga ng mga gagamba or tarantula, ito po dapat ay bibilhin lang po natin sa mga may permiso mula sa ating gobyerno. So kung wala po silang wildlife farming permit, ibig sabihin po, illegal to. So, hindi naman natin kayo pinagbabawalan na magkaroon ng pets. Kasi syempre, gusto naman natin yung kaligayahan ng ating mga taga-subaybay ngayon. Pero sinasabi po natin kapag hindi natin to iningatan, kunyari, magsawa tayo or makawala ito, pwede po itong magdulot ng harm sa mga native species po natin. Kaya iniingatan po natin at lagi nating minomonitor ito na hindi ito makawala at maging problema sa atin in the future. Oh, now you know, mga kababayan. At least marami tayong napulot, Pero, Doktora, gusto ko lang din malaman kung is there any challenges sa profession ninyo at sa patuloy ninyong pagsasaliksik ng mga ganitong klase ng hayop, Dr. Aimee? Marami po kasi hindi naman po popular ang field namin, lalo na makakita ng babae doing field biology. Kasi laging lang iisipin, babae ka, tapos papasok ka sa kuweba, hindi pa delikado yon. Sa akin naman po, ako ay nabuhay kasama ng mga gagamba, kaya hindi na po bago sa atin to. Siyempre po, ang pinaka-challenge din po dyan is while natutuwa tayo kapag may new discoveries tayo or new species, napakahirap pong kumuha, ma'am, ng permit to collect. Usually po tumatagal kasi yan ng buwan bago namin makuha yung aming permit. So kung may funding kami, tumatagal po din ang aming trabaho, kaantay po na maproseso yung documents namin. Kapag din po nakakolekta kami, meron din po kaming kukunin na transport permit bago pa po namin siya maiuwi. So ito po takes longer. Meron pong ibang mga, yun nga po, mga foreign scientists na illegal pong kinokolekta. Yun po naman yung aming nagiging problema. Kasi yung iba po, hindi po sila sumusunod sa ating batas. Nakikita na lang po natin may mga new species na pinublish ng walang permit, pero lumalabas po sila. Minsan kumukuha din po sila ng mga local collectors, yung mga Pilipino, sila ang kokolekta, ipapadala abroad, tapos pinapangalan. So ito po yung bagay na nahihirapan kami kasi kumbaga sa hindi po patas. Kami po ay sumusunod sa batas, sila naman po ay hindi. So nagiging challenge po yun sa atin kasi ibig sabihin kapag nakadiscover sila ng species, ito pong mga specimen na to ay nasa ibang bansa. So kung gusto nating aralin yung inaral nila, hihingi pa po tayo ng permiso sa kanila para hiramin to mula sa kanila. So yun po yung challenge sa ating mga local scientists. Hindi po kasi lahat nahuhuli or hindi rin naman po napaparusahan ng ating batas itong mga scientists na kumukuha ng ating mga
biodiversity dito sa Pilipinas. Naku, kinakailangan pala talaga gumawa ng paraan. Siguro at kahit siguro mismo yung mga locals natin na malapit sa mga nakatira diyan malapit sa kuweba o yung mga marahil yung mga tinatawag nating mga tourist guides, 'di ba? Sa mismong sila mukhang sila na rin mismo ang magbantay para masiguro din natin na kumbaga 'di ba, syempre habang tinutour ng mga tourist guide etong mga turista, kahit paano 'di ba yung mga do's and don'ts, 'di ba? Dapat naman may ganon, 'di ba? At mahigpit na pinapatupad dito. Anyway, Dr. Amy, kayo po ay kinilala at ginawaran po ng National Academy of Science and Technology bilang isang outstanding young scientist noong taong 2015. Curious lang po ako kung ano po yung naging po ninyo, naging tawag dito, ginawa ninyo, kung bakit po kayo kinilala ng NAST bilang outstanding young scientist nung taong yun? Ito naman po ay nakabase naman po sa mga research ko tungkol naman po sa gamo-gamo. Kasi po, dahil nga po, minsan magsasawa ka na rin po sa usapang gagamba. Ako naman po ay nag-aral ng mga gamo-gamo, itong ating mga moths. So dahil po doon sa mga pag-aaral ko about moths, na nagawaran po ako ng NAST Outstanding Young Scientist noong 2015. Oh. Kaya congratulations Doktora, kasi alam mo sa totoo lang hindi naman hindi madali yung iyong ginagawa. Kasi una, medyo risky rin, 'di ba? At saka pangalawa, parang hindi siya man tawag doon, parang hindi siya popular, 'di ba? Sa marami nating mga scientists o maraming mga kabataan natin, 'di ba? Dahil kakaiba talaga. But ang isa rin siguro na gusto kong itanong sa iyo, Dr. Amy, is kumbaga ito bang ano ba ang pagkakaiba ng gagamba na nakikita mo mismo sa loob ng kuweba compared sa nasa labas? Ano ba ang mas delikado, yung nasa labas o yung nasa loob ng ng kuweba mismo? Wala naman pong halos pinagkaiba except for yung species na ni-report natin kanina. Yung mga gagamba sa loob at labas ng kuweba, pareho lang po sila in terms of friendliness. Yun nga lang, nagkakataon po, tayo ay mabilis na natatakot sa gagamba. Parang pagbata, natutuwa pa tayo. Pero as we grow older, habang tumatanda, bigla tayo nagkakaroon ng takot sa mga gagamba. Hindi ko nga po malaman kung bakit nagsisimula sa ganun. Siguro sa balita, sa mga napapanood natin sa TV, yung ating mga kontrabida, sa mga cartoons, usually gagamba, or yung mga mararaming paa. So siguro nakaka-create po ito ng takot. Kaya nga po, gusto kong mabago yung imahe na to at makita nyo may mga ordinaryong scientifico katulad ko na may interes sa gagamba. At kaya nga po nagpapasalamat ako sa inyo, Ma'am Cathy, na nabibigyan nyo kami ng oportunidad na makilala ang aming mga ginagawa para someday hindi lang ako ang mag-aaral ng gagamba at napakarami pang taong makaka-realize na ang gagamba sa loob ng kuweba at gagamba sa labas ng kuweba ay walang pinagkaiba. Puro mga kaibigan po natin yung mga yan. Thank you so much, Doktora. Pero sa mamaya, bago kita tuluyang bitawan, ay magtatanong pa ako sa iyo ng panghuling katanungan, pero bigyan daan muna natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunang ito. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores.
Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Okay, tayo po ay muli nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunan tuklasin natin at ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz. Kasama pa rin ang isang eksperto o isang entomologist. Eksperto po siya o dalubhasa sa kulisap. At siya po ay walang iba kundi si Dr. Aimee Lynn A. Barrion Dupo. At of course, yung aking mga huling katanungan, Dr. Aimee, no? Dr. Aimee, kayo po ay naging outstanding teacher ng UPLB sa Biological Sciences noong 2017. And in fact, nanalo ka rin bilang Faces of the Teacher Award ng Batubalani Foundation. Nakakatuwa, no, na meron palang ganitong klase ng mga awards na talagang ika nga natin ay nakakapagbigay inspirasyon sa'yo. Pero ang nais ko lang din na itanong sa'yo, Dr. Dupo, is meron bang mga insekto na nakakatulong pagdating sa agrikultura sa bansa natin? Ay, marami po. Sa katunayan po, dati po akong coordinator ng UPLB program. So ito naman po ay mga uri ng kulisap na tinatawag nating mga bubuyog na kinukuhanan natin ng honey, kinukuhanan po natin ng propolis, lalo na yung ating mga stingless bees na nakakatulong sa agrikultura, particular sa ating mga coconut. So kung mahilig po tayo sa buko juice, buko pie, karamihan po ng mga buko na kinakain natin ay dahil sa aksyon ng ating mga pollinators na tinatawag natin mga stingless bees or yung mga kiwot na tinatawag natin. Yun din pong mga anong tawag doon? Meron tayong nakukuha mula sa mga bubuyog na may antimicrobial property. So isinasama po 'yon sa ating cosmetics at saka sa mga sabon. Tapos naman po, kung bubuyog lang po ang pinag-uusapan, 1/3 ng kinakain nating pagkain ay dahil sa mga pollinators. Wala po yung mga pollinators, wala tayo ng mga prutas na kinakain natin. Kaya napaka-importante po ng mga kulisap. Nako, talaga naman. Kung meron po kayo, Dr. Dupo, na nais na panawagan sa ilang mga opisyal ng ating pamahalaan, particularly maybe in DOST or sa Department of Budget and Management or sa mismong Pangulo po ng ating bansa, ano po yun? Siguro po kung may hihilingin po tayo ay lalo na sa mga kapwa kong mga dalubhasa, ay sana po pag-aralan po natin ang procurement law. Kasi isa po to sa mga bagay na nakakabagal ng aming mga research processes. Dahil po minsan lumalakad na po kami sa field, hindi pa po tapos yung aming mga papeles sa pag-procure ng mga gamit na kinakailangan namin. So kung mapapagaan ang mga requirements na dala ng procurement law, sa tingin ko po, bibilis ang galaw ng ating mga researches sa bansa. Okay, thank you so much, Dr. Dupo. At isang karangalan po na talaga naman yung mga impormasyon po na ibinahagi nyo ngayon ay kakaiba at first time sa aking palatuntunan, Dr. Dupo. At sana po, hindi po ito ang una at huli na kayo ay aking makakapanayam o pagkakataon na maging panauhin ka ng palatuntunan ito, Dr. Dupo. Anytime, kung may nais kang ibahagi sa amin na impormasyon o nais nyong ipaalam sa ating mga kababayan, bukas po ang palatuntunan ng tuklasin natin para sa iyo. Salamat po.
Okay, inyo pong napanood ang ating pong magaling na eksperto po siya pagdating po talaga sa mga insekto at gagamba. Pero alam nyo po, napakabilis po talaga ng oras. Pero nais ko lang pong sabihin sa inyo na katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, patuloy naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Pero tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan, natitiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang makaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na 1 oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel kay Ver Archivido, nakaagapay nating technical staff, gayon din sa ating panauhin ngayon, na walang iba kundi si Dr. Amy Dupo. At syempre sa lahat ng mga kababayan natin na patuloy na sumusubaybay. Kami po ay pansamantalang magpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami sa loob ng 1 oras dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin hanggang sa